Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Network News. Rene Aurelio sa kakampi mo Network News. Ngunyan sa detalyes ka na sa tuyan na mga barata. Inuton niya to na detalyes ka na sa tuyan na mga barata sa lado nasyonal. Nakatalaan na ribaya ni Senate Minority Leader Coco Pimentel si Senadora Risa Ontiveros bilang representante ka na minorya sa Commission on Appointments. Sa sarong payag sinabi ni Ontiveros na sa pagbabalikan na sa endan na sesyon sa Unyo 2, inonominar niya si Pimentel bilang miyembro ka na Komisyon de Nombramiento. Kumpiyansan senadora na bilang dating Senate President asin na presenting minority leader. May bastante nakakayaan asin eksperyensya si Pimentel tanganing siguruhon ang mga pinakakwalipikadong individual ang manunombrahan sa mga importanteng posisyon sa gobyerno. Nagtutubod si Ontiveros na sa tabang ni Pimentel bilang representante kan minorya mamamantener na patas sa accountable asin na transparent ang Commission on Appointment. Ang Commission de Nombramiento responsable sa pag-aadal asin na pagkonfirmar kan mga presidential appointees sa gabinete. Judicial and Bar Council, Foreign Service, Militar asin Constitutional Commission. Imbada ka na Pilipinas duman sa Beirut, siringman Overseas Welfare o kaya man Overseas Workers Welfare Administration o nagasagibo ni na Women's Month Celebration duman sa Lebanon. Kakampi mo Network News. Danganin na makisumaro sa National Women's Month sa Pilipinas. Nagasagibong imbada ka na Pilipinas duman sa Beirut kaibanan owa sa Lebanon na kung saan man iba-ibang mga programa ang pinagtatampukan na mga ukan na imbahada duman na magpapailing sa importansya kan kababayan sa komunidad. Ang tema ang may titulong babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas na nagtatao man importansya kan na kababayan sa gabos na sektor. Nagkapirang mga training asin seminars man ang pinagsagibon na magapapangat din na karaman ka na mga kababayan duman sa nasyon ka na Lebanon. Dose minutos sa makalis ang alas 5 na pagkaaga sa iba pa na barata sa lado nasyonal Pamangiraray. Trade Secretary nakipag-meeting sa Sumitomo Corporation na para sa nagkaperang kooperasyon na resulta ng investment opportunities sa nasyon. Nakipag-meeting si Trade Secretary Cristina Roque sa kumpanyang Sumitomo Corporation para sa nagkapiran na kooperasyon na mataon na dugang na kapital sa Pilipinas. Na kung saan na parehos na pinagulayan digdian nagkapiran mga partnership na makapagtataon ng dugang na investment opportunities sa Pilipinas. Sigon kay Trade Secretary Cristina Roque na sarong magayon na indikasyon ini tanganing mas pangmapagusog. Napay kipag-koordinar kan na saros sa pinakadakulang kumpanya sa Japan na mga kapital sa Pilipinas sa sektor kan infrastruktura asin manufacturing.
Dugang pa ni Rocky na may ginadakulang ang bagkanis sa pagdugang din na trabaho sin oportunidad maging sa pagpapagusog kang economic ties kana Pilipinas sa sina nasyon kan Japan. Sauri nagpasalamat si Secretary Roque Kakampi mo Network News. Sa sumitumo sa permin pagsuporta kani sa nasyon kan Pilipinas. Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program Act sarunan lay. Permado na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act number 12124 o ang Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program Act. Ini ang lay na magtutugot sa mga Pilipino urog na sa mga working professionals na makakuha ni na college degree na dahil na kinakaipuan mag-agi sa traditional na schooling methods. Gusto nga sabihin bibiston ka na programang skills sa sinkarama na nakuha kan mga qualified individual gikan sa formal, informal as in non-formal learning systems. A work experience as in iba pa na training na kung saan na aaramon. I-assess siring man i-validate nomran sa equivalent undergraduate level as in special graduate programs gikan sa credits kan mga ini. Matulod man ini na career advancement para sa mga Pilipino. Ana Commission on Higher Education of CHED ana maserbing lead agency sa pagpapasunod ka na sambitan ng lay. Para masiguro ang epektibong implementasyon kan lay, papakasugunan na Office of Programs and Standards Development. Kana CHED bilang permanenteng technical secretariat ka na programa. Permado ka na Presidentan lay ka nagtalikod pangal daw Marso 3 ngonya na taon. Sa iba pa na barata binamanong report gikan sa luwas. Draga din sa Banuan kan Kalabanga nabungkag kan mga otoridad. Aramon niya to na detalyes kan barata sa pagi ni Kakamping Junel Cuba. Brad, good morning. 26 na animation graduates na nakapagtapos as na-receive ang Certificate of Completion sa 2D Animation Course. Sindang ika-44 batch na nakapagtapos sa Animation Training Program na nagpuun pa kantong 2006. Ginibo sa graduation ceremony ka nagtalikod ng Pebrero 26 sa Session Hall Kansangguniang Panlalawigan Capital Complex, Pili, Camarines Sur. Sa loob ng anong na bulan o 840 oras na training, nakulang startup subod ini lalo na sa mga gusto maging animators na siguradong high demand, lalo na sa mga ginigiwang pelikulas and short videos sa presenteng panahon. Sa pahay kay Michael Dexter Bertuin, ang Camsur Animation Trainer, ang mensaheng ipinabot kani sa mga graduates magtubot sa sadiri asin padangato ng ginigibo. Ang 2D Animation Course, sarong kursong inopresir kang gobyerno provincial kang Camarines Sur, katuwangan testa, kadakli sa mga nagtapos ng kursong 2D Animation NC3. Mga nagtatrabaho na sa advertising agencies, mga ahensyas de gobyerno, asin magkakapirang freelancing industries sa laog o luwas ka nasyon. Libre ang itinatawang programa kang gobyerno provincial kang Camarines Sur na dakol ng natabangan pun pa kay Congressman ngunyan nagpabalik gobernador El Rey Villaperte na yung nag-pioneer ka nasamit na programa First in Bicol. Dagdag na bareta sa lado lokal din po si SMG Sir Michael Garcia reporting. Kakampi mo Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo Network News. Mabalo sa Michael Garcia, sabi naman ng report gikan sa luwas. 18 minutos sa makalisa na oras na alas 5 din na pagkaaga sa iba pa mga barata. Balikan niya ito ang mga barata sa lado nasyonal.
Pundo ka na PhilHealth na ibinalyo sa National Treasury, pinag-proponer na ibalik sa PhilHealth ka na sarong maestrado. Pinag-proponer ka na sarong maestrado ka na Korte Suprema sa PhilHealth na gadon kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Na ibelta na bilyon-bilyon na pesos na fundo ka na insa na ibinalyo sa National Treasury. Sa ikatulong oral arguments ka na petisyon na nagkwe-question sa pagbabalyo kanalo sa 90 bilyon de pesos na fundo kan PhilHealth. Sinabi ni Associate Justice Antonio Co. Jr. na dapat na ibalik na 60 bilyon na pesos na inot nang naibalik sa Treasury. Asin na pahiwason pa na programa na mapapakinabangan kan mga namamanuan. Sigun pa kay Associate Justice Co. Jr. nagkapirang presidente na nag-agi pero dahil pa man nasusunod ang kasuguan na pahiwason ang benepisyo ka na PhilHealth. Paliwanag ba ni Department of Health spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo. Nagkakaigwanin na pagbabagurog na baguna na mamayungod yan sa PhilHealth. Pinagatalaan sa Abril 29 ang masunod na oral arguments. Balikan niya ito sa tuyan mga pag-iriba sa luwas na sa linyang kakamping Junel Cuba. Uploader, good morning. Salamat Abitol, kakamping rin yan Barata. Dakop kan mga autoridad sinabungkaga anda sarong drug din na dyan sa parte mismo kanda banwaan kan Kalabanga Cabaret-Sur kanda isagibuninda ana sarong drug bypass operation sa panginginot kanda Philippine National Police Drug Enforcement Unit kaibanan anda tropa kan Kalabanga Municipal Police Station ginibo anda pagkakaigwanin drug bypass operation bandang alas 5:30 nin pagkapon kan sudma duman sa Zona 4 Barangay kan Del Carmen sa Banwaan kan Kalabanga Cabaret-Sur nagsararong puwersa ana manlaylay ng mga unit kan Philippine National Police sa laog kan probinsya kan Camarines-Sur pati naman anda PNP dyan sa Banwaan kan Kalabanga Cabaret-Sur para isagibo ang sarong drug bypass operation na nagresultaman kan pagkakabungkag kanda drug din sa nasambit ng lugar. Anda sarong nagangaran na Renato Obias y Sardilla, 63 anyos sa Mayagumba. Anda sinasabing digdiya nadakop ka na mga miyembros ka na PNP sa Zona 4 o tagadban sa Zona 4 Barangay kan Del Carmen. Kanda Banwaan kan Kalabanga Cabaret-Sur na iyo na pinagsasabing drug din na maintainer. Nadakop man si Daniela Parato, 21 anyos sa soltero sarong security guard kan Barangay Santo Domingo Kalabanga Cabaret-Sur asin sarong John Will Sinugba I Budulyo 30 anyos sa soltero chuper kan Barangay Sugod Kalabanga Cabaret-Sur sinasabing drug din employee Reto Hernandez Jr. Reyes 54 anyos sa Mayagumba sarong chuper residentes kan San Antonio Kalabanga Cabaret-Sur sarong miyembros kan Pulis Kalabanga ang nagsaginsagin na pusher buyer buminakal ng sarong Hetzel transparent plastic sachet na may lauga ni na shabu sa kantidad ni 500 pesos. Na-recover ka na mga miyembros ka na PNP iyo ang bypass money na bakal sa nasambit ng mga suspetsado asin mada na kuapamanda sa sendang posisyon an apat na pidasong Hetzel transparent plastic sachet na may lauga ni na shabu. Dahil pa madeterminaran kan mga miyembros kan na pulis kon pirang gramo an nakulimbata sa nasambit ng drug din. Pirang aldawma na pinagamanmanan kan mga miyembros kan pulis anda residensya kan na suspect na iyo an maintainer antis isinagibo ang drug bypass operation. Ang mga suspect patin ebidensya yaon ngunyan sa hipatura kan pulisya sa Banwaan kan Kalabanga Cabaret-Sur nakatalaan ining darahon sa crime lab para man ipa-examine mantang ana mga suspetsado nakatalaan na i-inquest ngunyan aldaw sa Provincial Prosecutor's Office kan PNP sa kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o ang pinagapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa kakampi
Philippine Network News, Junal Cuba, kakampi mo. Kakampi mo, Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo, Network News. Mabalos sa kakamping Junel Cuba sa dugang na barata sa lado lokal. Nagdara sa tuya sa oras na 23 minutos sa makalis ang alas 5 na pagkaaga. Sa iba pa na barata, balikan niya to na barata sa lado nasyonal, economic team kan administrasyon na Marcos Jr. Pinag-umaw kasod ka na paghuros ka na inflation ka na kaaging bulan na Pebrero. Kukonsiderar ni Speaker Martin Romualdez na sarong magayon na barata para sa mga Pilipino. Ang nairehistro na paghuros ka na inflation ka na kaaging bulan na Pebrero taon 2025 sa 2.1% gikan sa 2.9% ka na bulan na Enero. Patotoo subot ini na epektibo ang ginigibon lakdang kan economic team ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para mapaurusan na presyo ka na mga barakalon. Siguro na food security asin na protektaran na purchasing power ka na publiko. Sigon pa man ki Speaker Romualdez naging angat ang mga nakalis na taon. Alaga day man nasubot nagambog ang mga numero ninulitan na gurus na inflation asin urog pang nagapupusog ang ekonomiya ka nasyon. Asin inisabot ang rason sa tultol na pamamayop, pusog na polisiya, asin katatagan kan mga Pilipino. Pag siguro pa kan na leader kan Kamara de Representantes na sosuportaran nindaan na pagpasar ka na mga leyes na mga katabang para mapagyan ang buhay kan ordinaryong mga namamanuaan. Maragos na pagbabaka na inflation na may kukonsider na triumpo para sa mga lower income household sigon sa Sekretaryo kan Departamento kan Finance o Department of Finance. Welcome para kay Finance Secretary Ralph Recto ang napaghuros sa kana February inflation sa 2.1%. Sigon kay Recto may kukonsider ining major win para sa lower income households. Ninulita mga ito dinini na kinakaipon na relief urog na sa mga food items. Kakampi mo, Network News. Ang sustained downward trend ang patuloy ni proactive measures para mapugulan ang paglangkaw kan inflation. Pinagtatao na nindalan kanina mapahatanan na pagsakit sa vulnerable sector. Dugang pa ka na sekretaryo na madaraan na ababang inflation sa pagkusog ka na purchasing power kan mga Pilipino. Asin na mas pusog na momentum nin investment sering man growth. sa minutos sa makalis ang alas 5 na pagkagasibapan na barata sa lado nasyonal paman Giraray. Presyo ka na karing uriga bagas sa mauros dango niya na bulan na Marso. Mababaan na presyo kan karing urig kasi na bagas ko niya na bulan. Sigon kay Presidential Communications sa Office Undersecretary sinapala sa Press Officer Claire Castro. Nakaulay niya si Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. asin sinabi ang magayon na barata. Sigon kay Castro, poon sa 49 pesos kada kilo ni na bagas. Ang mauros na ini sa 45 pesos kada kilo sa Marso 31. Kung man sa Marso dyan sa mauros man ang kaning urig. Partikularmente ang napartikan urig na pinagapod na kasim asin na pigi. Sa presyong 350 pesos sagod 360 pesos ang kada kilo. Asin ang limpo ang mauros man sa 380 pesos per kilo. Hababa na 380 pesos per kilo hababa na para sa senda.
Paliwanag ni Castro ang rason ka na paguros sa presyo ka na bagasasin karne ni Nurig. Ang rason sa paguros man sa presyo sa pangkinaban na merkado na yuman ang basihan sa pagtatalaan na presyo ng mga imported na bagas na pinagpapabakal sa nasyon kan Pilipinas. Dati kaya nagpapakol sa $700 sa kuda $740 ang peso kada tonelada ng bagas. Sa world market alagad ngunyan numineros na ini sa 400 asin na $380 o mas sa baba pa sa kada tonelada. Kakampi mo Network News. Paliwanag pa ni Castro sa rulang ini sa nailing nindang rason sa paguros sa presyo kan bagas. 29 minutos sa makalisan na oras na alas 5 na pagkaaga sa iba pa na bareta si Ripunyato na bareta sa lado lokal. Sinisiguro niya na nagpapadagos ang napikipag-ulay asin na monitoring ka na PhilHealth Bicol sa mga miyembro kaini. Orog na sa mga bagong polisiyang ipinapasunod. Pag sisiguro ni na dahil mangyayari sa reyon ang nangyari sa viral na reklamo niyan sa social media na inuranin na komento asin na reaksyon. Ninuliman sa sinapo subot ka na sarong membro kanina kung na sa hindi sinda pigatugutan na magamit liwat ang PhilHealth credit. Ninulita dahil pada nagalampas sa 24 oras ang hospitalization ka na pasyente. Payaman na sa sarong eksklusibong payag pinaglinaw man ni Larry Llagan, ang head ka na Public Affairs Unit ka na PhilHealth Regional Office 5. Na Oktubre kaning nakalis na taon pa ka na malift ang single period of confinement rule. Kan ayon sa kapusugan man ka na PhilHealth Board Resolution number 2946 series of 2024. Mientras tanto nagapaabot man na pagkondinar si Senate Health Committee Chairperson Senator Bongo. Mapadapit sa isyu asin na pinag-inkaminar ang ayon sa naliwat na hilingon ang mga bagong polisiya kaini. Tanganin makapag-serbisyo ni natultol sa mga miyembro ka na PhilHealth. Sa Bicol Region, sigon sa tagapagtaram ka na sa Mayo pa man subot na rehistrong ka pariyong reklamo. Alagad nagpapadagos pa manggaray subot ang sinan pagtaunin mga impormasyon. Mabelta mga tugangan sa tuyan mga pagbabarata sa Kakampi Network News. Alagad uya mo na nagkapirang pagirumdom. Kakampi Network News. Network News. Bulan ng Marso, 20 employers ang inimbitaran kang Metro Peso sa presente 12 lokal asing duwang internasyonal na ahensya pasanahan nagkukumpirmar sa payag ni BJD Ases kang Peso Naga nasa 700 sa trabaho inopresir o bakanting trabaho para sa mga job seekers igdi sa lokal pati naman sa luwas kang Pilipinas. Nilalauman man na igwatulos na makakakuha ng trabaho o HOTS na ang ibig sabihin hired on the spot. Bukas man ang job fair sa kapusaghanap ng trabaho maski lalaki o malipat ng karir maging residente kan Camarines Sur. Ang job fair gigibun sa Marso 21 sa Sarong Mall sa CBD2, Barangay Triangulo, Syudad ni Naga. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi mo Network News. Mabalo sa SMG, Sir Michael Garcia sa dugang nabarata sa lado lokal. Nagdara sa tuya sa oras na 42 minutos sa makalisan na oras na alas 5 din na pagkaaga. Sa iba pa na detalyas ka na sa tuya na mga barata, balikan niya to ang mga barata sa lado nasyonal. Liwat na pinagpatanidan ka na Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang mga 4-piece beneficiaries sa mga kandidato
na ginagamit na programa kani para itulod na sindang saliring interest kunya na eleksyon. Tiga abisuan ni 4P's Social Marketing Division Chief Marie Grace Ponce ang mga benepisaryo na dai basta-basta magtubod sa sinasabi kan mga politiko. Partikular ang nakakaya ni Dan na magalahog asin na magpatanggal nin benepisaryo sa programa. Paliwanag pa man ni Ponce ang DSWD lang ang solamente ngayon sa napili sir magtanggal ni na benepisaryo. Siring man ang mag-enroll nin mga bago na miyembro sa programa. Pinagaing kaminar kon opisyal ang publiko na isumbong ang araw kaning klase din pamumulitika sa 4P's hotline number 0918-912-2813. Sa iba pa na barata sa lado nasyonal na pagdulag ka na tulong Pogo Boss na pinadeport sa Pilipinas dahil kako-ako sigun ki Senador Sherwin Gatchalian. Dahil kako-ako para ki Senador Sherwin Gatchalian ang impormasyon na nakadulag asin dahil nakabelta. O dahil nakabalik sa China na tulong Pogo Boss na inot nang pinadeport ka na Bureau of Immigration. Sa naging senatering kasod pinaghiras ni Senadora Risa Ontiveros na base sa iyang impormasyon. Nakaluwas na talaga sa Pilipinas ang mga Chinese Pogo Boss. Kakampi mo Network News. Alagad sa layover pasiring sa China, nawara na ang mga ini. Pinagsasabi na ang tulong Chinese Pogo Boss na sinda Liu Shun, Kong Xiong-rui, asin Wang Xiangli. Para kigatsalyan na common sense na dapat na sasarong direct flight pasiring sa China, pinagalunad ang mga deportees. Dahil man nasubot tamang dahil man subot tama na ang tulo pa ang pinabakal ni nasa dirinindan na tiket paluwas sa lasyon ka na Pilipinas. Ninulit ay guwaman na budget para digdian na Bureau of Immigration. Ninulit digdi sinabi ka na senador na dahi maibitra na magkaigwanin duda na igwang mga tao sa loob ka na Bureau of Immigration na posibleng nakikipagkotsaban sa mga opisyal ka na Pogo. Kaya man nangapudan si Gatchalian sa Department of Justice na imbestigaran ang insidente. Plano man ka na senador na magkasunod ng resolusyon na para magkasumeter ang BI o ang Bureau of Immigration. Nina report mapadapit sa status kan mga deportees. 15 minutos antes magabot ang alas 6 na pagkagabalikan niya to na bareta gikan sa luwas. Droga sinabadil na ako sa sarong soltero sa Banuanin San Fernando, Camarines Sur. Nasa linya liwat kakamping Junel Cuba. Brad, good morning. Salamat kakamping Renitul sa satuyang dugang na impormasyon dahil nakasalbar ang sarong soltero matapos na ni Mako ananin na sarong badil asin manda droga dyan sa Banuan kan San Fernando, Camarines Sur sa ikinasang drug by bus operation kan mga miyembros kan da PNP San Fernando sa paagi kan da Municipal Drug Enforcement Unit katabang man ang 5 Oppers Mobile Force Company, Regional Mobile Force Battalion kanda PNP Regional Office number 5 asin man and Provincial Drug Enforcement Unit PDEU ginibo ang drug by bus operation bandang 1:25 nin pagkapon kasudma dumanda sa Zona 5 Barangay kan Pamukid San Fernando, Camarines Sur ang subject kan mga autoridad sa sinambit ng drug by bus operation iyo ang sarong Rex Montañez Inugpo 39 anyos soltero kana Zona 5 Pamukid San Fernando, Camarines Sur sarong pulis kana San Fernando, Camarines Sur adag sa ginsagi na pusher buyer buminakal nin sarong plastic sachet ni na Shabu sa kantidad na 500 pesos matapos kan rerebayan kan item asin man kan
baybas money. Digdi pig ramalan ana suspeka sa kana pig search ana sa iyang lawas. Nakuha pa digdi iyo ang duwang plastic sa siya na may laug ni na shabu asin nabawi man ang kantidad na 500 pesos bilang iyo ang drug baybas money sa padagos na pag-search kan mga miyembros kan pulis. Nakuha sa iya ang sarong kalibre 38 revolver na mayo ni na trademark asin 5 pidasong bala na yao na nakabugtak sa nasabing badil and nasabing suspect and bago sa naman sa listahan kan mga miyembros kan na pulisya o street level individual and pagkakadakop sa nasabing suspetsado dokumentado kan body camera na daradara kan mga miyembros kan na pulis sa isinagibong drug bypass operation. Pinagbasahan man ini kan sa iyang mga diretso manungod man sa konstitusyon kan na Pilipinas asin na sinabihan man na pwede siyang makakuha ni na abogado na iyo ana matindog sa iya sa korte sa kaso na isasampa kan mga miyembros kan na pulis ngunya na aga dadarahon na sa crime lab ana nasambit ng mga nakumpiskar na ebidensya o droga sa PNP Provincial Office kan Camarines Sur. Isasampa man na ang kaso sa Provincial Prosecutor's Office sa kasong pagbalga sa Republic Act 10591 o ang pinag-aapod illegal possession of firearms and ammunition. Sering man paglapas sa Kumilik Gun Ban, isasampa pa ang kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Kakampi Network News, Jonel Cuba, Kakampi mo. Kakampi mo, Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo, Network News. Onsi minutos sa makalisan o antes magabot ang alas 6 na pagkaaga sa iba pang detalyas ka na sa tuyan mga barata sa lado nasyonal. Padagos na magpupumerit ang gobyerno nasyonal para mas mapababa pa ang inflation rate o ang paghuros sa presyo kan mga pangenot na barakalon para man sa mga namamanuan. Sa Malacanang briefing pinagpayag ni Palas Press Officer Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na partikular na nagiroan na National Economic and Development Authority o NEDA tanganing mapahatan o mapabagal pa ang inflation. Kasi nga kalugan manin ka nagigibo na pagsimbag ka na gobyerno kontra man sa anuman na potensyal na paglangkaw kan mga barakalon. Nagaluluwas sa sigon kay Castro na sa record kan na Philippine Statistical Authority o PSA na po na July 2024. Kasi na bulan-bulan man napapahatan ng inflation rate. Partikular na digdian na mabagal na paglangkaw sa presyo kan na pagakan arog kan gulay. Talaga. At siniba pa na produkto arog kan ng alcoholic beverages na kung sain na buminagal man sa 2.1% ang inflation rate. Asin na serbisyo sa nasyon kanakalis na bulan na Pebrero, gikan man sa 2.9% kan bulan na Enero. Sa iba pa na barata sa lado lokal, nagapatanid na Cybercrime Investigation and Coordinating Center o kaya man na CICC sa publiko kontra sa mga nagsasagin-sagin eksperto na subot na kayang gibuhon na resulta ka na peridian karibay ka na dakulang kantidad. Sigon ki CICC Executive Director Alexander Ramos. Grabe ka komplikado ka na Automated Election System o AES asin imposibleng basta na lang mahak. Kakampi mo, Network News.
Ang patanid pinagapaluwas matapos na magsunod ng reklamo si Commission on Election na Chairperson na George Garcia kontra kay Attorney Jerel Harold Respesio. Sa sarong video sinabi ni Respesio na kaya nindang manipularon ang mga vote counting machine. Sarong payag na inapod ni Ramos na mayo ni nabasihan asin nagpaparibong-ribong sana. Pinagapaliwanag man kan na CICC na iwan na tulong pusog na sistema ng seguridad na sinambit ng machine. Kaibanan ang igot na encryption asin ang pagmamanihar kan susi sa Bangko Sentral kan Pilipinas. Pinag-inkaminar pa kan na CICC na publika urog na ang mga kandidato na tulos isumbong sa hotline 1326 kung igwang makakaenkwentro sinda nag-o-ofrecer nin arog kaning illegal na serbisyo. Pagtalaan na MSRP sa karning uriga posible na magparo sa inflation na karning uriga. Nahiling ka ng Philippine Statistical Authority o PSA na posibleng mabata ka pababa ang inflation sa karning urig sa plano kan Departamento kan Agrikultura na magtalaan ni na maximum suggested retail price o MSRP sa karning urig. Sa datos ka ng Philippine Statistical Authority na iristo sa 12.1% ang inflation sa karning urig na konsain na. Ang average sa price sa kada kilo nin na kaning urig, partikularmente ang pinag-aapod na kasim, ang nasa 322.40 o 322 pesos .45 sentimos kada bulan na Pebrero. Sigon kay PSA Deputy National Statistician Assistant Secretary Divina Grace Del Prado. Pwede sana magkaigwain din epekto sa hiro ka na presyo nin kaning urig na pagpapasunod man ka na MSRP. Arog man kaya subot kaniya na obserbaran ka na PSA kan magkaigwain nin SRP o MSRP sa bagas na nakatabang sa paghuros ka na rice inflation asin presyo kani sa merkado. Kakampi mo Network News. Enot naman na pinagapahayag ka na Departamento ka na Agrikultura na posibleng unya na bulan na Marso maipasunod ang MSRP matapos ang gigibo na konsultasyon sa mga stakeholders sa simanang ini. Pwede serman na subot na mapunan na maipasunod ang MSRP sa karning urig sa Marso 10 sa ngonya na taon. Sa iba pa na barata sa lado nasyonal pa manggiraray, 129 miyembro ka na 4-piece na held on the spot sa DSWD Job Fair. Pinagtaunan ni Employment Assistance. Matauan na Department of Social Welfare and Development o DSWD ninakas age sa 129 na benepisaryo ka na pantawid na pamilyang Pilipino Program of 4-piece. Na nakalaog sa mga inorganisar na job fair ka na departamento. Inisararo man ka na Employment Assistance sa Fund sa Sustainable Livelihood Program o SLP. Sigon ki DSWD spokesperson Assistant Secretary Erin Dumlao, ang mga naunang bitan na 4-piece beneficiaries ang nagabos na hire on the spot sa ginibo na trabaho sa bagong Pilipinas. Para sa 4-piece job fair, sapat na riyon na maresibihan mga ininintigya sa 5,000 de pesos lampang saro na maserbing tabang ka departamento sa pagproseso ka na sindan mga employment requirement asin dugang na food asin transportation allowance para man sa sindan mga pagpon sa trabaho. Sa presente sobra sa 20,000 na 4-piece beneficiaries na nag-ayon sa trabaho sa bagong Pilipinas para sa 4-piece job fair, nakaresibinin ayuda financial gikan sa DSWD.
ang trabaho sa bagong Pilipinas para sa 4-piece job fair ang sarong inisyatibo kang gobyerno na ang objeto yon matabangan ang 4-piece beneficiaries na makahanap ng trabaho tanganing masiguro na dai na mabalik pa sa pagtios matapos na makaluwas Kakampi mo Network News. o matapos na makaluwas o makagraduate na sa programa. Dos minutos antes magabot ang alas 6 na pagkaga sa Kakampi Network News. Sa iba pa na barata sa lado nasyonal, Senate President Francis Chis Escudero nanindugan na lay na susunodon kan Senado sa pagsasagibo kan na impeachment trial. Liwat na pinagpanindugan ni Senate President Chis Escudero na masunod ang Senado sa lay asin reglamento para man sa pagsasagibo kan impeachment proceedings. Ana payag na ni ka na Senate President kasudman ka na pinaglansan na People's Impeachment Movement na kinukomponer ka na religious groups, sectoral representatives sa sina magkakapamilya kan mga biktima ng extrajudicial killings. Binibilog man ang sinambit ng grupo para subot may filing na may public claimor para man sa impeachment case kontra kay Vice President Sara Duterte. Pinagato ng John Escudero na mantinido sindang masunod sa ley asin sa rules para masiguro na taman pagkasagibo ng impeachment trial. Pigato ng pandun ka na pamayo ka na Senado na dahin niya dinidelay ang pagdangog asin dahin niya ini mamadali o ninuli lang sa kagadanin na nagkapirang sektor. Sosog pa man sa pamayukan na Senado ang lay asin dainin babarion para lang paunrahan ang nagmamawot. O ang pinagmamawot ka nagkapirang partisan o kaya bias na individual o sektor. Siguro liwat ni Escudero na mayo pa siyang papaboran o mayo siyang papaboran. Asin na siguro na magiging patas ang proseso kan impeachment trial na. Mabelta mga tugang na sa tuyan mga pagbabareta sa Kakampi Network News. Anang tabayanan mga pagbabareta sa baikan sa tuyan mga Kakamping radyo siring man ibapan mga impormasyon. Pagkalis lang ka nagkapirang pagirumdum. Kakampi Network News. Network News. Dahil po niya tungon yan mga kaibanan na DWEB-FM kaya inuton niya to ang mga barata gikanigdi sa partido sa paikang KM Kakampi Partido. KM Partido. Kakampi mo Network News. Bay sa Mayor Biyong Panuelos sa pinasalamatan ang mga nag-attender sa Transport Summit. Detalles kan barata Dilo Oriana. Pinasalamatan ni Vice Mayor Asinman Escalante para bukal kan 4th District Biyong Panuelos ang mga nag-attender kan ginibong taonan na Transport Summit na pinagkulusir sa mismong Sangguniang Bayan Office kan Banuanin sa Jose Camarines Sur kan nakaagingal daw. Ini man ang naging pahayag sa Kakampi News ni Board Member Biyong Panuelos sa entrevista kang Kakampi News kasugmang pagkaaga. Susog sa pahayag kani dakulan sa iyang pasalamat sa mga nag-attender, partikularmente ang mga driver asin operator kan mga tri-mobile padyak asin manhabal-habal sa sinambit ng Banuan huli ta dagmang o huli kan dagmang man ang mga nag-aarabot na digdi na nag-attender na sobra sa 750 mga persona sa sigun parigdi taong-taon ninda ining pinag-iibo iyan tanganin na parating ipagiromdom urug na sa mga transport grupan mga lay sa tinampo siring man mandato pa kan local government o mandato sa mga local government unit na mag-conducer kayo sa paagiman kan Local Government Code of 1991 na kung saan ang local government unit na nagtatao kang prangkesa kan mga tribubid asin man mga padyak. Mintas panto katakot pa man kani ang mga personahe man kan Land Transportation Office pati naman kan PNP San Jose sa panginot ni Police
o ni OIC Chief of Police Captain Mark Isanya, iuman na nagtao kan mga impos, particularmente ang dapit mang salay sa mga tinampo o yan mga pahayag kasi di ba Vice Mayor Biyong Panuelos. Ginigibo na tanang ining annual transport summit dahil baga sa Local Government Code of 1991 yaon po sa mandato kaipuhan ninda magpuas sa mo kada taon mag-renew kan sa indang prangkisa sangguni ang bayan ang nagdidetermina kan mga ruta ninda within the municipality. Pinabalitan na din po siyempre si mga parapadya, ang mga habal-habal. Ini-invite na din po sinda para ma-orient sinda ng mga pulisya, LTO po, ang PNP. In like manner po siyempre ang ordinance Kambanwaan. Parte ka man naging pahayag, Vice Mayor Biyong Panuelos. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Loriana Marenaga. KL Partido, kakampi mo, Network News. Mientras tanto doang parabulang arestado ka na mga arestado ka na personalized ka na Philippine National Police sa Manoan ka na Goa Camarines Sur. Dad sa Prado sa detalles kan barata. Atakod ka na pinakanta na kampanya kontra sa illegal gambling nga naging matrayon po ang ginibong operasyon kan mga tauhan kan na PNP Goa sa pamamayo ni Pulis Major Ronaldo Brugada, officer in charge kung saan nadakop ang duwang parabulang kasod Marso 5, 2025 panang alauna 5 din hapon sa Barangay Bakloy, Goa, Camarines Sur. Ang mga inaristar pigbisto na sinda alias Dong, 36 anyos, soltero asin na residente kan Barangay Digdigo na Goa, Camarines Sur, asinan sa iyang tugang na si alias Rene, 29 anyos, may agong asin residente kan Sitio Maybunga, Barangay Bakloy, Goa, Camarines Sur. Ang mga inaristar na aktuhan kan mga autoridad mantang nagsasagibunin illegal na bulang o tupada sa nasambitan ng barangay. Ang mga nakumpiskar na mga ebidensya, duwang buhay na pamulang na manok, asin mga tayang kwarta o pusta na nagkakantidad ni 1,140 pesos. Ang mga nasabing ebidensya dinara sa ipaturakan na PNP, asin ipinaaram sa mga suspetsado ang naklaskan sa indang pagkakasala, asin ang sa indang mga deretsos konstitusyonal. Nasabing mga arestado temporaryong nakakulong sa Goa Municipal Police Station para man sa magkakanigong disposisyon. Para sa Kakampi Network News, Dads Prado, kakampi mo. Network News. Sa iba pa na barata, bas pang nagkukusugan na timuan na si Ruma sa pamamayo ni Vice Alcalde San Leonis. Asa perante para alkalde sa Lindong kan timuan na Kamsur, siringman ang kandidatura. Kan nagbabalik na gobernador kan probinsya kan Camarines Sur Congressman Elry Villaferte. Asina congressional aspirant Marco Imperial Gumamaw. Sa tao kan mayong utaot na pagbibisita kan na timuan na si Ruma na igwanin bitbit na ayuda para sa mga pamilyang benepisaryo kan na food distribution na program kan gobyerno provincial kan Camarines Sur. Sa pamamayo ni Gobernador Luigi Villaferte, aspirante para congressman kan segundo distrito kan Camarines Sur. Ini ang naging kapayagan ni Glenn Antibola, aspirante para konsyal kan nasambitan ng Banuan. Susugki Antibola sa sendan na pabalik-balik sa mga barangay. Golpian na mga opisyal asin mga elektorados o golpin mga barangay opisyal asin mga elektorados na nagbabaralyuhan sa timuan na si Ruma asin nagkalasnanin na suporta sa Partido Federal kan Pilipinas na pinapamayan ni Congressman Arnie Pentevella sin Alkalde Karina Pulinga na biyong na nagpupungot matapos na manutaran na pagbalyunin na suporta kan sa iyan dating mga dayupot na sigidores sa politika. Siringman saropaman sa ikinakapungot kan na alkalde o kaya ni alkalde sa Pulinga. Iyo ang halos sa baranga na suportakan mga lideres sa kargong vice alkalde. Mantangan ang iba na suportado si dating budget officer Analisa Galan. Mantangan iba Bulanos man ang suporta sa kandidatura bilang independente kan sarong Bulanos man ang suporta sa sarong nagkakandidato bilang independente sa kargong vice alkalde. Na napapabareta na yan susuportaran kan pamilya ni Alkalde Pulinga.
Partido kakampi mo. Network News. Managos na pagtrabaho ka nagkapirang job orders employees sa lokal na gobyerno ka na Banuan ng Tinambaka, Camarines Sur. Sa likod ka na kawaran na aprobado nga 2025 annual budget, ninuli sa pangipit ka na mayorian miyembro ka na Sangguniang Bayan na pinapamayo ni Vice Alcalde Bobet Prades. Sa dati nindang kaalyado sa politika na si Alcalde Ruel Tuy, sosog ki Konsal Ervin Bora, dahil epektado ang mga job orders na konsideradong essential ang serbisyo sa kawaraning aprobado nga taunan na prosopesto kan lokal na gobyerno kan Tinambaka, Camarines Sur. Inibase man sa desisyon ka na Opisina Regional ka na Department of Budget and Management o DBM na nakabase duman sa siyudad din Legazpi. Ang mga job order ng mga empleyado na panagustagos sa indan trabaho. Iyo ang mga empleyado na nagmamantener kang kalinigan kan Banuan, kalinigan sa merkado publiko, pagmantener kan pasorden, nagtatrabaho sa mga pasilidad na pangsalud kan munisipyo, asin iba pa. Sosog ki Konsal Ervin Bora na aspirante bilang Vice Alcalde kan Banuan na Tinambaka, Camarines Sur, sa lindong kan Timuan, Kamsur. Air Partido kakampi mo. Network News. Kakampi mo. Network News. Dahil nga itong mga tugang mga kaibanan ng DWB-FM sa sendan na pagbabarata, kaya diretsyo na kita duman sa 99.1 na BBS-FM Naga. Aramon niya to ang tinaripon nindan mga barata duman sa pagini kakamping Junel Cuba. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat Abitol kakamping Rene o yaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Yaon pangunyan sa ospital asin naka ospital arrest anda suspect na si Bonifacio Maglinte, 39 anyos kan pagbilaw probinsya kan Quezon nagparapansak sa kinin na barangay tanod asin barangay official kan kumaday kaday del Gallego Camarines Sur kan nakalis na daw an suspect kan madakop kan mga barangay tanod mantang ini an pinagdadara sa ospital kan mga miyembros kan barangay tanod asin man mga barangay official. Ini anda tuminagbang pa sa ambulansya alaga da nadakop man giraray kan mga nagresponding mga miyembros kan pulis magigirumduman na kan nagtalikod na Martes mantang ang biktima anda suspect ang naglalakaw asinan mga biktima yaon sa parte mismo kan gilid kan na tinampukan agihan kan na suspetsado. Ini ang bigla sa nasanang pig para wasiwas din saksak na mayo nin karason-rason na pundo sa nini kan na magtarabang-tabang ang mga motorista asin iba pang mga barangay tanod na dakopon ang nasambit ng suspetsado tangani manda isurrender sa mga autoridad. Uya ang parte kan mga pahayag ni Police Major Romel San Andres ang Chief of Police kan del Gallego Camarines Sur. Nagparalakad lang po daw ito galing ng Pagbilaw Quezon, nagparalakad and nakakausap mo po ang sabi doon sa investigator namin. Sabi, pupunta niya yung anak niya doon sa Samar, maglalakad lang. Sabi niya, sa information ko ng suspect, pupunta niya daw yung anak niya nandoon. Yun po ang pinakasabi niya. Pero sa tingin ko po ito talagang suffering depression po ito kaya ganun ang nangyari. Kasi kung normal yung isip niya, hindi niya babasagin yung salamin ng ambulance, tatalon siya doon sa kalsada. Okay naman po yung mga victim. Ang pinag-alam po dito, nakapain na tayo ng kaso. Tatlong kaso po yung napain na po sir kahapon. Opo sir, dito din na po yung sir sa court. Ang importante po, na natin, through just due process ng natin ng mga ebidensya, napain natin yung case. Artiyan kan mga pahayag ni Police Major Romel San Andres, Chief of Police kan Banuan kan del Gallego Camarines Sur. Sigun sa investigasyon kan PNP, ang suspect duwang simana nang pinaghahanap kan sa iyang pamilya duman sa Pagbilaw Quezon. Ini ang nagparalakaw sa naman sagkod ng makabot dyan sa Banuan kan del Gallego. Dumanda kani dumananda kani anda sa iyang aki na yaw duman sa parte kanda Samara kaya nagparalakaw
haling pagbilaw Quezon sagkod makabot dyan sa Banwaan kan Del Gallego, Camarines Sur. Sa investigasyon kan pulisya, ang suspect napagarman na nakakamati man in depression sa iyang buhay. Sa ngunyad, yaon sa ospital anasambit ng suspetsado asin ini ang pinagbabantayan kan mga miyembros kan Philippine National Police kanda Banwaan kan Del Gallego, Camarines Sur, mantang yaon ini sa irarom kan pinag-aapod na hospital arrest. Uyan parte kan mga pahayag ni Major Romel San Andres kan Del Gallego MPS. Po sir, kang match na po ng banggi, mga 8:30, nag-receive po kami tawag from Barangay Kumalay Gaday na kung saan po mayroong isang lalaki na habang lumalakad siya, hinaharang yung mga motorista, may dalang kutsilyo na naksak. Base po sa report, nag-responde man yung kapulisan natin, and mas nauna po nag-responde yung barangay official, yung barangay Tano doon. However po, sa pasipay nila, may nasaksak yung suspect natin, si alias Andres, ng isang barangay official in dalawang barangay Tanon. Napasipay man po yung suspect, kasama yung kapulisan natin, nadala mga hospital. However po, habang nakasakay yung suspect natin sa ambulance ng Del Gallego LGU, binasag na po yung salamin sa likod and tumalon po siya sa kalsada. And dahil andun naman ang kapulisan natin, na-arrest po ulit itong suspect and dinala din sa Tagkawayan Hospital at kasama po yung mga victims. And nag-decide yung attending physician na yung victim and suspect po, dalhin sa BNC. So para po, yung suspect natin, andito pa ngayon sa BNC, hospital arrest, nababantay ng kapulisan natin. And yung victims po, survive naman po, wala man po ano. And for information po sa lahat, napailan na po natin ang kaso. Yung suspect ng multiple attempted homicide, napailan na po sa court. Napalap natin po sa yung suspect po na pag-alaman natin na taga Pagbilao Quezon po. Nagkapag din po ako that night doon sa Pagbilao MPS, and na-found out po doon na yung suspect natin 3 days na pong hinahanap ng kapamilya at meron daw po itong depression. Parte kan mga pahayag ni Police Major Romel San Andres and Chief of Police kan Del Gallego MPS. Iba pa nga detalyes kan mga parata sa lado lokal, nakiulay ngunyan ang pidiya sa Camarines Sur sa mga magurang kan mga jóvenes asin mga estudyante na bantayan asin i-monitor an sa indang mga aki na mailikay sa impluensya kan maraot na barkada para makalikay man sa paggamit kan illegal na droga. Arog na ngunyan na anda nagkukuriyat iyo ang pig-apod na liquid marijuana. Mantang dakol na mga jóvenes nababangkag sa paggamit ning beef. Igwa na ngunyan kan pinag-aapod na liquid marijuana na pwedeng ibugtak sa indang mga ginagamit na beef. Ini iyo anda prioridad ngunyan kan pidiya digdi sa laog kan Camarines Sur kung sa inagigikan ang liquid marijuana sa naga asin Camarines Sur. Uyan parte kan mga pahayag ni pidiya agent Adrian Pardo, pamayukan pidiya sa Camarines Sur. Yes po, lalo na po sa mga kabataan ngayon na prone sa pagkalat ng marijuana kasi diyan po yung nagsisimula pag paninigarilyo, tapos kulang na yung amot ng yosi, bibili na ng marijuana. At ngayon po, nakakatakot kasi nagkalat po ngayon yung tinatawag natin na liquid marijuana. Kung saan po, di ba, marami pong kabataan ngayon na gumagamit ng vape. So, mayroon na po liquid marijuana na pwede nang ibala dyan sa vape. Yung po yung priority ng aming operatiba ngayon na suyurin kung saan nagmula yung liquid marijuana na yan. So, sa mga magulang po, lalo na sa mga may anak na nagbe-vape, paki-monitor po yung inyong mga anak at delikado po yan na liquid marijuana. Artiyan ka na mga pahayag ka na pamayukan pidiya sa Camarines Sur Agent Adrian Pajardo.
Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sangguniang panglunsod kanaga mayo ni nare-receiving desisyon kan DPWH sa Central Office sa 13th Story Building sa Santa Cruz, Naga City. Boyet Paderes sa detalye. Mayo pang na-receiving anuman na opisyal na dokumento ang sangguniang panlunsod kan nagadapit sa naging desisyon kan Department of Public Works and Highway Central Office sa kontrobersyal na 13th story building sa Barangay Santa Cruz. Ini ang sinabi ni City Councilor Badong del Castillo, Chairman kan Land Use Committee sa Konseho, na siguro hindi dapat ko naalala pag-ulay sa inla ang City Engineer's Office asin maging ang Barangay Council para maaksulan ang issue. Siguro hindi dapat na mailogal ito sa Konseho para mapag-ulayan asin makabilog ng posibleng desisyon kung ano ang iba pang legal na dapat gibo na sinambit ng ilipisyo na dagos ang patrabaho huli na sa subuot pag-aproba kan DPWH na igot naman ang pinagkontra kan lokal na gobyerno. Para sa BBS News, Boyet Padere. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, online scam nanginginot na cybercrime complaint sa Bicol. Darrell Banyas sa detalye. Sigun sa investigador kan RACO 5 o kan Regional Anti-Cybercrime Unit kan Philippine National Police Division sa Bicol na si Police Senior Master Sergeant Cristina Muya, an online scam ang pinakadakol na na-receive nindang reklamo para digdi halang kauman ang record na kaso kan pagbalgar sa Republic Act 9995 o an Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 urog na sa mga probinsya kan Camarines Sur asin Camarines Norte. Permidang embento digdi ang mga kababayihan asin mga aki kung sa may mga insidente rin mga sekretong pagkua asin pagpalakop nin mga sensitibong retrato o kaya man video kan mayong pagtugot kan biktima. Mayo man siguradong numero na itinaoan ng mga pulis. Alagad sinabi ni Muya na halos kaapantay ang numero kan mga reklamo sa scam asin mga libel cases sa manaylain na probinsya digdi sa Rion Bicol. Nagpatanid ang PNP katakod kan mga online scam urog na sa mga nare-receiving apod na pwedeng magamit sa panluloko. Sigon Kimoya, sarong importanteng lakdang ang pagiging malikay at hindi mas kinuawin dahil tao an one-time password o an OTP sa maski kisay. Tarig malikayan ang paglalakop kan mga kaso kan scam as in cybercrime padagos ang ginigibong online information campaign kan PNP RACO 5. Mawat kan mapahiwas sa inang kaaraman kan publiko sa tamang paggamit kan internet asin kung paano protehiran ang sa indang personal na informasyon gikan sa mga manluloko. Biging kami na kan pulisya ang mga namamanuan na tulos na iusip ang anong manakaso kan online scam o kaya cybercrime tangarig ang tulos man ining masimbagan. Para sa Kakampi Network News, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Arinderiya na pagsasadirikan pulis dai pinalibre nilaog nin para bunda duman sa banwan kan libmanan bus o kaisminda sa detalye. Daing takot na linaog nin parahapon ang sarong karinderiya na pagsasadiri nin pulis dyan sa banwa nin Lipmanan, Camarines Sur na diskubre alas 12:30 nin na pagkabanggi gana so banggi dyan sa barangay Bikito, Piejo, Lipmanan, Camarines Sur. Ang suspect na bisto sa pagikan na CCTV camera na pinagabisto sa pangarang Maxi Dipalaca Ganlaban, 56 anyos, sarong mason, residente kan barangay Makabuga, Sorsogon City, na konsain sigon sa report pinagdistrongkar kan na suspect an steel matting asin an napadlak kaini na konsain an karinderiya pagsasadiri kan sarong nagangarang patrolman Winston Talde Ilumabi, 30 anyos, miyembro kan PNP na naka-assign sa banwa din si Pocota, Camarines Sur. Alagad inian residente kan barangay Bikito Viejo sa banwaan nin Libmanan. Nasambitan ng insidente nakunan subot nin na footage sa CCTV camera kung kaya nabistoan na sambitan ng suspect ng unyan pinaghahanap na kan mga autoridad
an suspect nahiling pa na nagkuapa nin grocery sa loob mismo ka na sampitan ng karinderya asin ini dagos ng duminulag padagos sa pinaghahanap na sampitan ng suspect nangunya na padagos sa pinag-imbestigaran kan mga autoridad. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta, Sigurado. Yan tabi tol Kakamping Rini ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi mo Network News, Jonel Cuba, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta, Sigurado. Kakampi mo Network News. Mabalo sa 99.1 BBS FM Naga sa mga barata. Sa iba pan mga barata sa lado lokal, liwat na pinag-orgulyo ni Camarines Sur 2nd District Congressman Elry Villaferte Jr. ang mga achievements kan na Kapitolyo. Kaiba na naligdi ang pagkapili kan Camarines Sur bilang 2024 Good Financial Housekeeping Passers. Sigon kay Congressman Elry Villaferte day man nasubot may tatago ang mga datos na nagbibisto sa Camarines Sur bilang pantulos sa pinakabayaman na probinsya sa Pilipinas in terms of natural resources as in property sigon man sa COA reports. Dogang pagkada Kongrestan Camarines Sur ang may pinakadakulang ekonomiya sa bilog na Bicol Region sigon man sa datos kan Philippine Statistics Authority. Liwat na isa sa gibukan na Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB ang sarong public hearing kasumpay sa minimum wage adjustment o pagdugang sa sweldo kan mga obrero sa private sector. Siringman mga kasambahay sa Rio na Bicol asin ini gigibunood mapet sa 7 kan na bulan na Marso. Ini ang gigibon sa Queen Rose Hall 5th floor Robinson Hotel sa Karabaan kan J. Miranda Avenue, Ciudad Dignaga, Camarines Sur po na launa sagod alas 4 ni na pagkapon. Ang nasabit na public consultation ang nabasiban sa petisyon na nag-aagad ni nadugang na sweldo. Sigon sa RTWPB, ini sarong oportunidad o pagkakataon para ihiras ang sendang sentimiento. Asin opinyon mapadapit sa pagpapakaray asin na patas na pasweldo para man sa mga obrero sa pribadong sektor. Dogang pa kan departamento importante na presensya sina partisipasyon kan gabos na mga stakeholders tanganin madangog kan sinan mga sentimento asin masiguro masiguro ang diretso ka na lambang obrero. Kakampi mo Network News. Sangunyan na nag-abot sa 395 pesos ang daily minimum wage rate sa Rion Bicol para man sa mga obrero sa pribadong sektor. Mientras tanto nakatalaan man sa Gibuman ang nakaparehong hearing sa Marso 10 sa The Concourse Convention Center duman sa siyudad ng Legazpi. Para sa private sector sa poon alauna sundong alas 4 na pagkapon. Asin na susundan man na sa rupang public hearing para sa mga kasambahay po na alas 4 sundong alas 6 ni na pagkabanggi. Sa iba pa na barata, 14 na kaso din na pang-abos sa kababaihan na iristo duman sa Ciudad Dignaga. Ngunya na bulan na Marso pigya sa celebrar ang bulan ka na mga kababaihan o ang Women's Month celebration. Nako na sa intampok sa selebrasyon ang pagpadangat sa mga kababaihan na sinapagproteher sa senda kontra sa mga pang-aabuso. Sa Ciudad Dignaga nakarehistro ni na 14 kaso ni na pang-aabuso sa kababaihan ngunya na taon na. Anong maigdi na irehistro sa bulan ni na Enero asin waluman sa bulan na Pebrero.
alagad sigon sa Women and Children Protection Desk o WCPD. Kana Naga City Police Office ang numerong nairehistro sa Syudading Naga dahil man nakakadita pa sa naman dahil ini. May mga aktibidades man na subutan pulisya na ginigibo sa bilog na taon arog kan na symposium. Information na campaign na siniba pa na aktibidad sa pagtaong impormasyon kontra sa pang-aabuso ni mga kababaihan sa anuman na edad kan mga ini. Sa mga abol pa niyato na mga bareta sa lado nasyonal na kaya na nawawarang Philippine Air Force FA-50 fighter jet na buminulusok sa kakauyan na mentras na nadiskubre naman ang duwang bangkay kan piloto na lunad kanin sa mga kalatungan na bukid nun na Aldaunin Mercoles sa Kasudma. Inian magkasunod na kinumpirma ni AFP Eastern Mindanao Command Chief Lieutenant General Luis Rex Bergante. Asin na Philippine Air Force Kakampi mo Network News. Spokesperson na Colonel Maria Consuelo Castillo. Sinabi ni Bergante na kaya na kan ground na troops kan na search and rescue teams kan na Philippine Army ang crash site sa nasambitan ng lugar. Bandang alas 11 ni napagkonto na kung sa'y nailing digdi na wasak na buminulusok na jet fighter. Sigon pa sa General, ikinordo naman ang lugar para sa investigasyon asin mientras na pinagsusurat ang baretang ini kasudma. Pinagkukuha naman ang mga bangkay ka na biktima. Mientras tanto pinagsugo na ni Philippine Air Force Chief Lieutenant General Arthur Cordora ang grounding kan onsipang FA-50 jet fighter mientras na pinag-iimbestigaran ang nangyaring trahedya. Sering man na temporaryo nagsayo mo na si Castillo na aramon ang pagkakabisto at sinbagin ang mga ranggo kan mga nagkagarada na piloto mientras na padagos ang investigasyon sa kasong ini. Makikirumduman na ang FA-50 fighter jet na i-report na nawawara matapos na mawaran ininin komunikasyon. Sa saropang fighter jet Martes mientras na nagsasagibo ni na flight mission. Ang aircraft ang gikan sa Cebu asin napasiringon sa target area kana mangyari ang insidente. Mientras na ang mga piloto kay ni sigon pa ki Castillo ang gabos mga eksperto asin na igwaning kabateran. Ninuliman sa pangaldaw asin na pangbanggi na operasyon. Pinagtugutan na ka na pinagtugutan na ang kasugan ka na Korte Suprema Kasudma. O pinagtugutan na basado man sa kasugan ka na Korte Suprema Kasudma na magdalagan bilang vice mayoral candidate sa Limay, Bataan. Sa maabot na eleksyon ngunya na taon si Marie Grace David matapos ining sayumahan ka na Commission on Elections. O COMELEC ka na sa iya na sertifiko di kandidatura. Sinabi ka na Supreme Court Public Information na Office na pinagpaunrahan ka na lang kaon na korte ang petisyon ni David na nag-agad na baliktaron. Kakampi mo Network. Ang resolusyon kan COMELEC na nagbabasura sa iyang Certificate of Candidacy. Sa sarong payag sinabi ka na Supreme Court na nagsunod si David kan sa iyang sertipiko di kandidatura. Sering man na Certificate of Nomination and Acceptance o CONA kana Disyembre kasunod kan sa iyang nominasyon. Sa irarom ka na Partido Federal ng Pilipinas bilang karibay ni Richie Jason David. Binawi ni Richie Jason ang sa iyang sertipiko di kandidatura kan Disyembre 6 taon 2024. Nagasunod man si Mary Grace ng petisyon for substitution and inclusion sa opisyal na listahan kan mga kandidato o balota sa COMELEC. Sering man pinagbasura ka na COMELEC ang sa iyang pagrimay. Asin nagdesisyon na
Dahil sumot nag-triumpo si David na magsunad ka na sa iyang sertipiko di kandidatura sinkona sa loob kan pinagtalaan na panahon. Sa pagsasabing ang deadline para sa pagsasabi na ang substitution na kanabulan pa nin Oktubre o kaya man Oktubre 8. Sering man na sinabi ka na Korte Suprema ng COMELEC ang naghibo ni na matinding pang-aabuso sa desisyon na tugutan na magribay si David. Na-discover na nagasunod si David sa pinagsusugo ka na Section na 77 sa rarom ka na Omnibus Election Code na nagtataunin timeline para man sa pag-revise bilang nga sarong bona fide na kandidato para sa posisyon. Kinagadan man ng komento sa issue, sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia na kay bananaan na pangaran ni David sa mga balota ninuliman sa temporary restraining order na pinagapaluwas kan Korte Suprema. Pinagtaunan doon ni dating senador at sina independent senatorial candidate Bam Aquino ang importansya na mataunan ni na bastante na funduan libreng pabalo na nakapalaman sa free college law. Kakampi mo Network News. Para masiguro na mayong ulang sa sendang kamautan magkapagtapos sa koleyo. Sa saya na pakikipag-ulay sa mga estudyante sina mga magurang sa barangay Luz sa Cebu City Canal daw nin Domingo. Sinabi ni Senadora Bam Aquino na may mga estudyanteng nag-drop out daw libre na ang tuition sa koleyo. Minuli sa gabat kan arual daw na gastuson sa pag-aadal arog kan balon, pamasay asin na libro. Mientras tanto sa mga habol pa niya na barata sa lado nasyonal na pinagpapaliwanag ka na Commission on Elections o COMELEC. Ang anom na senatorial candidate sa sinasa 34 nga party list groups. Resulta man ka na pagkakaigwasubot ninda nin illegal campaign materials. Pinadara na ka na COMELEC ni na show cause orders na mga nasambit ng kandidato para sa May 12 national and local elections. Ninuli sa subot sa paglapas sa ipinadara nindang notice to remove illegal campaign materials. Sa ngunyan na pinagalat na lang subot kan COMELEC ang kasimbagan na kanasambitan mga kandidato kung taano day sinda dapat na sampaaning election offense asin na madiskwalipikar sa eleksyon. Inot naman na pinagpapayan kan COMELEC na ma-issue sinda ni notice para man duman sa mga kandidato na tarangganon ang sindang illegal campaign materials asin campaign paraphernalia sa laog ni natulungan daw. Anday matriumpo na magsunod ang pediser na matubang sa election offense asin pediser na magresulta sa diskwalifikasyon. ...44 minutos sa makalisang alas 6 na pagkagabareta sa luwas ka na sa tuyang nasyon. Mantinidong istabli pa man giraray ang kamugtakan ka na salud ni Pope Francis. Sigon sa Holy Press Office na inaapod pa kay ni ang Katolika Paris sa Gaza asin isinagibo ang nagkapirang trabaho. Kakampi mo Network News. Sa laog ni naduang aldawan mayo manining ano man ang problema sa kakulangan na partikularmente sa kanipisilan sa pagangos. Nagpapadagos pa man giraray ang pagbabugtak nin high flow oxygenation asin non-invasive mechanical ventilation. Dinagdag paninda ang respiratory siringman active motor physiotherapy. Binasa man ni Cardinal Angelo di Notis ang naginaminsay kan 88 anyos na Santo Papa sa Asa Wednesday.
Pareto sa kinabaning Karawat, tuminapos si LeBron James in may 34 puntos sa sinagin enot na padakawat sa NBA history na uminiscore na 50 bill para man sa combined points sa regular season as in playoffs sa 136 sa 115 kapangganan kan Lakers kontra man sa team kan New Orleans Pelicans. Inescore kan 40 anyos na si James ang saya ika 50 bil na puntos matapos na isalpak ang sarong 3-pointer sa first quarter kasunod kang standing ovation kan sayan mga tagahanga. Padagos man ang pagbandera ni James sa all-time scoring list kasunod ni legend Abdul Jabbar na may 44,149 combined points. Mga tugang inabot ang kita ni na oras din na pamamaaram sa pagpapaabot sa sindukan mga barata. Sa Kakampi Network News, ngunyang pong aldaw ni Webes sa petsa size kan bulan na Marso taon 2025. Sa pangaran kan na sa tuyan mga nakaibanan sa pagbabareta mga radyo patrol reporters. Mga kakamping radyo, di po niya ito nakaibanan ang DWEB Kamsur, nakaibanan po niya ito ang 99.1 BBS FM Naga. Asin sa pangaran man kan sa tuyan mga nakaibanan sa pagbabareta digdi sa Kiyam Kakampi Partido. Sa lado technical Gerald Villar. Asin sa pangaran ni kakamping June Bernas, anagatod sa indukan mga bareta. Ana sinupong lingkod Rene Aurelio sa Mabalos sa Marinaga. Ladies and gentlemen, here it is. 99.3. 99.3. 99.3. 99.3.